Balak mo bang bumili ng eye drops online? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga eye drops na naglalabasan online na dapat mong iwasan. Tara, let's discuss. Marami sa atin ang naghahanap ng paraan para mas mapabilis na gumaling ang mga nararamdaman nila sa kanilang mga mata. Yung mabilis, mura, at hindi na kailangan ng operasyon. Kaya kapag meron tayong nakikitang mga eye drops online na sasabihin na nakakatanggal ng katarata, mapapawala ang pugita, or nakakalinaw ng paningin, ay mas mabilis tayong nadadala dito. Lalo na yung mga senior citizen na walang kaalam-alam sa mga ganitong scam online na umaasa sa pangako ng mga eye drops na ito kaya sila napapabili. Pero totoo nga ba ang mga ganitong pangako? Sa video na ito ay pag-usapan natin yung ilan sa mga eye drops na ito na dapat nyong iwasan. Ang unang delikado at napakasikat na ngayon ay yung tinatawag na blueberry eye drops. Maraming videos na ang nagkakalat online na ito daw ay gawa sa natural blueberry extract na kayang magpagaling ng mga iba't ibang sakit sa mata tulad ng katarata, diabetic retinopathy, pugita, pati na rin ata ang ubot sipon. Joke lang. Actually, meron na nga akong nagawang video about sa blueberry eye drops na ito na sana ay mas mapanood pa ng marami at makahabol sa mga dumadami rin na napapabili ng produktong ito. Pero walang scientific evidence na magpapatunay na ang blueberry extract ay kayang magpagaling or magpawala ng mga iba't ibang sakit sa mata. Wala rin ito sa mga FDA-approved medication kaya hindi natin alam kung ito ay safe at effective nga bang gamitin o di kaya ay pwedeng mag-cause ng mas malalang komplikasyon sa mata kinalaunan. Actually, sa pandadaya pa nila ay ninakaw nila ang video na ginawa ko about pugita at ginawa nila ito ng AI na kaboses ko para palabasin na ine-endorso ko ang produktong ito. Ano naman ang pwedeng mangyari kapag ginamit mo ang gamot na ito? Hindi natin alam, baka pwedeng mas lumabo pa ang inyong mga mata at mas lumala pa ang sakit ninyo. Pwede ka rin magkaroon ng allergic reaction sa mga ingredients na nilalaman nito. Pwede rin magkaroon ng infection dahil hindi natin alam kung gaano kalinis nga ba ang paggawa sa produktong ito. At mas madelay pa ang tamang gamutan sa sakit ng inyong mga mata dahil mas binigyan nyo ng oras ang pagpatak ng gamot na ito imbis na nagpa-check up na lamang kayo para nabigay ang tamang gamutan para sa inyo. Maraming sakit sa mata sila na kineklaim na kaya nilang pagalingin. Pero tandaan na walang iisang gamot or eye drops na para sa mata na kayang pagalingin ang iba't ibang sakit sa mata. At hindi lahat ng sakit sa mata ay kayang pagalingin ng gamot. Yung iba ay kailangan talagang mag-undergo ng operation or surgery. Pangalawa ay yung medyo sumisikat na rin yung tinatawag na Clear Sight Healing Eye Drops. Ito naman ay ginagamit din para sa halos lahat ng sakit sa mata. Tulad ng dry eyes, katarata, pamumula ng mata at panlalabo ng paningin. Parang magic eye drops na nga ito. Parang too good to be true na nga. Pero marami pa rin ang nadadala dahil napakasarap pakinggan nito sa tenga. Ito naman ay ginagamit yung larawan ng mag-asawang Doc Willie at Lisa Ong para palabasin na ito ay ine-endorso nila. Pero kung titingnan mo yung packaging at yung mismong bote nila ay wala itong manufacturer's name, yung expiration date, at yung list ng ingredients na ginamit dito. So paano ka makakatiyak kung ano yung nilalaman ng bote na ito? Paano ka makakatiyak kung ito nga ba ay safe or kailan nga ba ito mag-e-expire at pwede pang gamitin? At paano mo mapagkakatiwalaan kung hindi mo kilala ang nag-manufacture ng gamot na ito? Dun pa lamang ay nakakatakot na talagang gamitin ang mga ganitong gamot.
Baka imbis na gusto mong mapaganda ang kondisyon ng iyong mga mata, ay mas mapalala pa ito ng mga ganitong gamot na hindi naman FDA approved, na pwedeng mag-cause ng pamumula dahil sa irritation, pananakit, pangangate, at pwede rin mag-cause ng damage sa cornea na pwedeng magdulot ng mas malalang problema in the future. Marami na akong patients na gumamit ng eye drops na ito dahil akala nilang mas mapapabuti ito sa kanilang mata, pero eventually ay pumunta rin sila para magpa-check up sa akin dahil wala naman daw nagawang matino or maayos yung eye drops na ito. Sa una daw ay feeling nila naging maayos naman yung epekto ng gamot na ito sa kanila. Pero dahan-dahan ay nararamdaman nila na parang umuunti-unti nang lumalabo ang kanilang paningin. So tulad ng sinabi ko, na-delay lamang yung tamang management para sa mga kondisyon ng kanilang mga mata. Ang pangatlo ay yung Clear Eyesight Drops. Iba ito dun sa sinabi nating Clear Sight Healing Eye Drops pero madalas din ito sa mga nakikita kong binebenta online. Ang branding nito ay parang lehitimo dahil merong kahon, merong manufacturer's name, merong kung para saan ito pwedeng gamitin, at FDA number nito. Pero fake po yung mga detalyeng ito na nilagay sa kahon. Wala talaga itong FDA registration, walang proper labeling, at walang pag-aaral na kaya nitong pagalingin yung mga nilagay nilang listahan ng mga sakit sa mata dun sa kahon nila. Ang sasabihin nila ay kaya nitong palinawin ang inyong mga paningin regardless kung ano yung nagkukos niyan. Pero tandaan na ang paglabo ng paningin ay may iba't ibang pwedeng maging cause. At iba-iba rin ang gamutan sa mga causes na ito. Minsan siguro meron itong mentol na pampalamig sa mata, kaya feeling nila lumilinaw ang kanilang mga paningin dahil sumasarap ang pakiramdam ng kanilang mga mata. Pero hindi ibig sabihin nun ay gumagaling ka. Pero walang gamot na kayang palinawin ang inyong mga mata na direkta dahil lamang nagpatak kayo nito. Kailangan makita kayo ng inyong mga ophthalmologists para malaman kung ano ang nagkukos ng inyong paglabo ng paningin or sakit sa mata at para mabigay yung tamang gamot para dito. And lastly, ito medyo nagulat ako dahil hindi ko pa ito kilala. Yung tinatawag nilang Pterygium Repair Eye Drops. Tulad ng Blueberry Eye Drops, kine-claim din ito na kaya nitong mapawala ang mga pugita or pterygium ng inyong mga mata. Pero hindi po ito totoo dahil walang gamot sa ngayon na kayang pawalain or tanggalin ang mga pugita ng inyong mata. Ang pterygium kasi or pugita ay ang excess na balat sa puti na parte ng inyong mga mata na gustong gumapang papasok or patawid dun sa itim na parte nito. Pero walang paraan tulad ng gamot para tanggalin ito, kundi operasyon lamang. Pero bakit ako nagulat sa produkto na ito? Dahil marami nang nag-message sa akin at binisita ko yung Shopee at Lazada at nakita ko na kapag hinanap mo ang Pterygium Eye Drops ay lalabas ang produkto na ito kasama ang litrato ko na pinapalabas din nila na ine-endorso ko ito. Huwag po kayong magpapaloko sa mga ganitong pakulo dahil hindi po ako affiliated sa mga gamot na yan. Wala po akong ine-endorso na kahit anong gamot, lalo na kung gamot yan sa mata. Ginagamit lang nila ang picture ko para lang maibenta nila ng mabilis ang kanilang mga produkto. Hindi rin ito FDA approved, wala ring matinong label ang kanilang box, kaya hindi nyo ito dapat pagkatiwalaan. Kaya hindi po ibig sabihin na may picture o kaya video ng mga doktor o di kaya ng mga sikat na celebrity ang mga produkto ay dapat nyo na itong pagkatiwalaan. Para malaman kung ang produkto nga ba ay fake o totoo, ay dapat malaman nyo yung mga red flags dito. Una, pag kine-claim nila na all-natural miracle cure o di kaya kaya nitong pagalingin ang lahat ng sakit sa mata, ay masyado itong masarap pakinggan para paniwalaan. Again, wala pong iisang gamot na kayang pagalingin ang lahat ng sakit sa mata. Kahit nga sa buong katawan, walang iisang gamot para tanggalin ang lahat ng nararamdaman mo sa iyong katawan. Dahil iba-iba ang gamot
at pag-manage sa iba't ibang sakit sa mata. Pangalawa ay kapag wala itong FDA registration. Ang FDA kasi ang naninigurado na ang isang produkto ay safe at effective na gamitin. I-research muna ng mabuti o di kaya ipa-research sa inyong mga kamag-anak or kaibigan kung totoo nga bang FDA approved ang isang produkto bago nyo ito gamitin. Pero mas maganda at safe pa din kung magpapa-check up kayo sa inyong mga doktor para sila ang magbibigay ng tamang safe at effective na gamot para sa inyo. Pangatlo ay kapag walang prescription. Marami namang mga gamot ang over-the-counter or hindi kailangan ng prescription. Pero ang ibig kong sabihin, dapat bigay ito ng inyong mga doktor. Hindi yung binebenta lamang ito online pero hindi naman kayo sigurado kung sino ba yung nagbebenta nito. Again, mas mabuti pa rin kung prescribe or binigay sa inyo ng inyong mga doktor ang mga gamot bago nyo ito gamitin. Dahil sila ang makakaalam ng tamang sakit ninyo after nila ma-examine ang inyong mga mata at mabigay yung tamang safe at effective na gamot para sa inyo. Pang-apat ay kung masyado itong mura. Minsan, bibigay nilang buy one, take one, o di kaya may pa-promo na biglang bagsak presyo. Dahil ang main goal nila ay mabenta ito kagad. Hindi para matulungan kayo na maayos yung mga problema nyo sa mata. So kahit alam nila na hindi ito makakatulong sa inyo, basta makabenta sila, ay ox na sila, kaya bababaan nila ang presyo nila. Panglima ay kung yung produkto ay puro testimonial lang ang backup. Marami kasi sa mga produktong ito ay naglalabas ng mga magagandang reviews or di kaya mga testimonials na luminaw daw yung paningin nila, gumaling daw yung sakit nila sa mata after nilang gamitin yung produkto nila. Pero hindi dapat ito enough para paniwalaan na safe at effective ang kanilang mga gamot. Kasi hindi naman natin alam kung ginamit nga ba talaga nila ito, kung nagsisinungaling ba yung nagsabi ng testimonial, kung binabayaran ba yung nagsabi ng testimonial o di kaya kamag-anak or kaibigan para lang makabenta sila. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yung mga ganitong testimonials. Dahil again, ang gusto lamang nila ay makabenta. Para kasi masabing safe at effective ang isang gamot, ay dapat mag-undergo ito ng research studies. Hindi pwedeng testimonials lang or sinabi lamang ni ganito dahil wala namang mapapatunayan ang mga testimonials na ito. And lastly, ang karamihan sa mga ito ay galing sa Facebook Market or TikTok live sellers. And usually, affiliates ang mga nagbebenta nito. So kahit sino na wala namang alam sa medisina o di kaya sa mga iba't ibang sakit sa mata ay pwedeng magbenta ng mga produktong ito. Dahil meron silang komisyon na kikitain sa bawat produktong mabebenta. Ang mata natin ang isa sa pinaka-importanteng parte ng ating mga katawan. At isang maling patak ay pwedeng tuluyang makasira ng inyong mga paningin and worst, wag naman sana, ay makabulag. Kaya please, iwasan ang pagpatak or pag-take ng kahit anong gamot na hindi bigay ng inyong mga doktor. Laging kumonsulta sa lisensyadong ophthalmologist, tingnan ang FDA seal ng bawat gamot, i-research ang FDA approval ng bawat gamot, at huwag magtiwala agad sa mga nagbebenta online. At kung meron kayong makitang kahina-hinalang mga eye drops online, ay i-comment nyo lang sa baba para mabalikan natin yan sa susunod na mga videos. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga eye drops online na dapat nyong iwasan. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.